kinilabutan siya nung sinabi ko na ang salitang basa at sakal kasi sa may banyo nakita ang bangkay ng kanyang kapatid at confidential ito. While Grabe. nandito pa ako sa far away, may nakarating na balita sa akin na humihingi ng tulong. One of our good family friend has been killed. Hala! Oh, nakita na lang siya sa may bahay nila na walang buhay. Yung pinaka-close kong tito, not blood related, nag-chat agad sa akin. Hmm, Sinabi niya na pinatay kapatid niya. Pero wala silang CCTV. Pwede ko ba daw siya tulungan habang wala pang concrete evidence yung police at naghahanap pa ng possible witness? hmm. Sa totoo lang, ayaw ko sana pumayag. Nag-usap na kami ng family and partner ko na stop muna ako since andito na ang una kong anak. Ayaw kasi nilang ma-expose sa kakayahan ko yung bata dahil alam nila ang hirap nito. Mm. Pero since very close ko ang family ni Tito, pumayag ako. Sa aking nakita, nagiinuman sila sa loob ng bahay kaya ang pumatay sa kanya ay kakilala niya. Ah, Iisa lang ang gumawa nito at di niya sinasadya ang pagkakapatay dito. Ay, shit! really? Ang pagpatay sa kanya ay pagkakasakal pero di kamay ginamit, parang tela at basa. Nung sinabi ko na yan sa tito ko, hindi agad siya naniwala kasi malaking tao ang kanyang kapatid. Kaya di daw kakayanin mag-isa. Hmm, Pero kinilabutan siya nung sinabi ko na ang salitang basa at sakal kasi sa may banyo nakita ang bangkay ng kanyang kapatid at confidential ito. Sinabi ko din na bago lang niya kakilala yung taong ito. I mean, siguro yung gumawa. Since may oo. borders ang kanyang kapatid na namatay, inisa-isa agad nila ang mga nakatira kung merong biglang umalis. Habang nangyari pala ito, ang tito ko ay lumipad na from LA to Philippines para personal na makita ang situation. Sorry di Okey. ko agad na-disclose nangyari ang krimen sa Pinas habang siya ay nagtatanong from LA. Ako naman ang nasa New York. Okey. Pagdating niya sa Pinas, in-inform niya agad ako na meron silang isang suspect. Tinatanong nila sa akin kung pwedeng ipakita sa akin. Sabi ko wag, sana wag kasi ayokong pangunahang investigasyon. Kung gusto na i-describe ko na lang itsura at pakiramdaman nung nangyayari ang krimen if kaya nila. At ay Okey. di-describe yung itsura at pakiramdam nung nangyayari yung krimen. Okey. So, may pagkapayat at di katangkaran yung lalaki. 28 to 30 years old siya at siya ay gumamit ng ipinagbabawal na gamot. With that, sinend pa din nila sa akin itsura ng lalaki at nakahanap sila ng witness. Okey. Itong lalaki na ito, nakita na tumalon sa bakuran nila ng madaling araw at 2 months nilang border. After ng pagpatay ay di rin ito bumalik. So may nakakitang tumatakas Tumakas yung na, yung border. oo. Siya yung witness. Nung sinubukan siya ay tawagan